Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang mga tropical cyclone na ating binabantayan at ngayong ikalawang linggo ng Agosto, may panibagong sistema na naman tayong minomonitor sa silangan. Pero bukod sa tropical cyclone, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat na siyang pangunahing weather threat ngayong araw. Sa western section ng Luzon, posibleng maging mas maulan ng panahon lalo na sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang rainfall. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng flash floods, landslides at pag-apaw ng mga ilog at sapa, lalo na sa mga lugar na nakatanggap na ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya kung ikaw ay nasa Western at Central Luzon, lalo na sa flood at landslide prone areas, manatiling alerto ngayong araw. Samantala sa malayong silangan, patuloy din nating minomonitor ang tropical depression na mas lumalapit na sa Philippine Area of Responsibility kumpara sa mga nakaraang araw. Malaga itong bantayan dahil maaari nitong maapektuhan ng ating weather pattern at posibleng palakasin muli ang habagat sa mga susunod na araw. Pero mga kababayan, hindi lang ang bagong bagyo ang dapat nating tignan. Sa weather forecasting, mahalaga rin ang movement, intensity, environmental conditions at ang posibilidad ng panibagong tropical cyclone development. Kaya ang tanong ngayon, may susunod pa bang bagyong maaaring mabuo? Saan ito posibleng magsimula at may posibilidad ba itong pumasok sa par at maging bagyong neneng? Sa ating tropical cyclone threat potential, susuriin natin ang mga posibleng disturbance mula August 11 hanggang August 23, kabilang ang magiging galaw ng habagat, rainfall pattern at mga bagong sistemang maaaring mabuo sa Western Pacific. Manatili hanggang dulo at isa-isay natin ang mga posibleng development sa mga susunod na araw. At para lagi kang updated sa lagay ng panahon, pindutin mo lang ang subscribe button. Mga kababayan, unahin muna natin ang tropical depression na kasulukuyang minomonitor sa silangan ng Luzon. Batay sa latest data, ngayong araw, ang sentro nito ay nasa layong 1,680 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, gustiness na hanggang 65 kilometers per hour, at kasulukuyang kumikilos ito pa eastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ibig sabihin, sa ngayon napakalayo pa nito sa ating bansa at ang eastward movement nito ay hindi nagpapakita ng agarang direktang banta sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na maaari na natin itong baliwalain. Sa mga susunod na araw, may posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, kaya patuloy natin itong bantayan dahil maaari pang magbago ang track depende sa kondisyon ng atmosphere at karagatan. Pero mga kababayan, habang binabantayan natin ang bagyo sa labas ng par, mas agarang concern natin ngayon ang southwest monsoon o habagat. At ang tanong, saan nga ba pinakamalakas ang ulan ngayong araw? Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, ganoon din sa Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Asahan ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms. Ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat na patuloy nagdadala ng moisture papunta sa western section ng Luzon. At dahil scattered rains at thunderstorms ang inaasahan, hindi nangangahulugan na sabay-sabay at tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa lahat ng lugar. May mga lugar na maaring makaranas lamang ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan habang sa ibang bahagi naman ay maaring biglang lumakas ang buhos kapag dumaan ang thunderstorm. At dito tayo kailangan maging maingat dahil posible ang moderate hanggang at times heavy rains, tumataas ang posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar, flood-prone communities at mga lugar na malapit sa ilog, creek at iba pang waterways. Sa Metro Manila, maaaring magkaroon ng mga panahong makulimlim ang kalangitan at may panakanakang pag-ulan, pero kapag tumama ang isang malakas na thunderstorm, maaaring mabilis ding lumakas ang buhos ng ulan. Dahil dito, bantayan ang posibilidad na street flooding, drainage overflow at localized flooding, lalo na sa mga lugar na bababa o may problema sa drainage. Samantala sa Zambales at Bataan, kailangan ding maging alerto dahil kabilang ang mga ito sa western section ng Luzon na mas direktang nakakaramdam ng epekto ng habagat.
Kapag nagpatuloy ang pag-ulan at naging malakas ang thunderstorm, posible ang mabilis na pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar at mga waterways. Para naman sa Benguet at Abra, bukod sa pagbaha, mas kailangan din bigyang pansin ang posibilidad ng landslides, lalo na sa mga mountainous at elevated areas. Kapag saturated o basang-basa na ang lupa at sinundan pa ito ng malakas na ulan, maaring tumaas ang posibilidad ng pagguho ng lupa. Kaya kung nakatira malapit sa matarik na slope o gilid ng bundok, mahalagang bantayan ang anumang pagbabago sa paligid, lalo na kung patuloy ang malakas na pag-ulan. Sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan, maaari ring magkaroon ng localized flooding kapag naging malakas ang thunderstorms, particular sa mga mababang lugar at communities na mabilis mag-ipon ng tubig. Maaring maging problema ang drainage at runoff mula sa mga kalapit na lugar. At para naman sa Calabarzon, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, asahan din ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms. Dito, posible rin ang biglaang malalakas na buhos ng ulan. Kaya hindi lamang ang dami ng ulan ang kailangang bantayan, kundi pati ang intensity nito sa loob ng maikling panahon. Ngayon, para naman sa ibang bahagi ng Luzon na hindi natin unang nabanggit sa mga lugar, magiging partly cloudy hanggang cloudy skies ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang weather condition dito ay mari pa rin maimpluwensya ng southwest monsoon, pero dahil isolated ang mga pag-ulan, hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng pag-ulan. May mga lugar na maaring manatiling maaliwalas o bahagyang maulap lamang, habang sa ibang bahagi naman ay maaring biglang magkaroon ng thunderstorm. At kapag naging severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na prone sa mga hazard na ito. Kaya kahit isolated ang forecast, hindi ibig sabihin na zero ang posibilidad ng malalakas na ulan. Samantala, para naman sa Visayas at Mindanao, generally ay magiging partly cloudy hanggang cloudy ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Hindi naabagat ang pangunahing dahilan dito kundi localized thunderstorms. Ibig sabihin mga kababayan, ang mga pag-ulan ay maaring mabuo dahil sa localized atmospheric conditions, kaya posible itong maging spotty o magkakaiba ang kondisyon mula sa isang lugar papunta sa iba. Maaring maaraw sa isang bayan pero ilang kilometro lamang ang layo ay mayroon ng thunderstorm. At kapag naging malakas ang thunderstorm, posible rin ang flash floods at landslides, particular sa mga lugar na mababa, malapit sa waterways o nasa mountainous terrain. Kaya mga kababayan, ang pangunahing mensahe natin ngayong araw ay sa western at ilang bahagi ng Central Luzon, mas kailangan nating bantayan ang epekto ng southwest monsoon, lalo na ang scattered rains at thunderstorms. Samantala sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, maaring mas localize ang mga pag-ulan, pero hindi pa rin natin dapat isantabi ang posibilidad ng biglaang malakas na thunderstorm. Tandaan natin, hindi kailangang umulan buong araw para magkaroon ng flooding. Minsan sapat na ang isang malakas na thunderstorm na magbuhos ng malaking volume ng ulan sa maikling panahon para mabilis na tumaas ang tubig sa mga mababang lugar. Kaya kung nasa flood prone o landslide prone area, manatiling updated sa local weather advisories at flood warnings. Kung malakas ang ulan, iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at huwag baliwalain ang anumang evacuation advisory mula sa inyong local authorities. Sa kubuan, nabagat ang pangunahing weather system na dapat bantayan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw, habang localized thunderstorm naman ang pangunahing concern sa Visayas at Mindanao. Kaya manatiling alerto dahil kahit hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan, maaring magbago ng mabilis ang kondisyon kapag nabuo ang isang malakas na thunderstorm. Mga kababayan, maraming viewers din ang nagtatanong kung may bagong bagyo pa bang posibleng mabuo sa mga susunod na linggo, at higit sa lahat, mayroon ba tayong dapat ikabahala habang papalapit tayo sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Agosto. Batay sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, may ilang areas of disturbance na nakikita sa loob at paligid ng Pag-asa monitoring domain hanggang August 23. Pero bago tayo mag-alala, may isang napakalagang bagay na kailangan muna nating maintindihan. Kapag may nakitang circulation o vortex sa weather models, hindi ibig sabihin na siguradong magiging bagyo ito. Ang ipinapakita lamang nito ay mga lugar sa atmosphere na maaring magkaroon ng development. Habang papalapit ang mga susunod na araw, saka natin malalaman kung lalakas ba ang circulation, magiging mas organisado o tuluyang hihina at mawawala.
Kaya ang tropical cyclone threat potential ay hindi isang garantiya kung magkakaroon ng bagyo. Ito ay isang early warning at guidance tool para malaman natin kung saan posibleng magkaroon ng tropical cyclone development. Ngayon, punta tayo sa week 1 mula August 10 hanggang August 16. Sa forecast map, may dalawang tropical cyclone na nasa northeastern portion ng Pag-asa Monitoring Domain. Isa rito ang tropical storm Pelu, habang ang isa naman ay isa pang tropical cyclone na nasa mas malayong bahagi ng monitoring domain. Pero malinaw ang assessment, wala silang direct effect sa Pilipinas sa kasulukuyan. Ibig sabihin, hindi dahil may tropical cyclone monitoring domain ay automatic na may epekto na ito sa bansa. Mahalagang tignan ang actual location, movement at magiging interaksyon nito sa atmosphere. Batay sa forecast, maaaring lumitaw ang TCLB-1 malapit sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero tandaan natin ang isang napakalagang detalye. Mababa ang posibilidad nito na maging tropical cyclone sa loob ng week 1. Ngayon, dito naman tayo sa mas malayong forecast period mula August 17 hanggang August 23. May dalawang karagdagang TCLB na nakikita sa forecast. Ang TCLB2 ay posibleng lumitaw sa pagitan ng northeastern boundaries ng PAR at TICAD. Samantala, ang TCLB3 ay nasang magiging magkaroon ng development sa northwestern portion ng Pag-asa Monitoring Domain. Kung titingnan natin ang mapa, makikita nating may ilang potential areas na lumilitaw sa paligid ng monitoring domain. Sa mga susunod na araw, hindi lamang ang posibilidad ng bagong tropical cyclone ang dapat nating bantayan. Titingnan natin kung paano magbabago ang mga circulation sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, tandaan natin sa weather forecast habang may bagong observations na pumapasok at patuloy na nag-a-update ang weather models, maaaring magbago ang forecast. Kaya napakalaga ng patuloy na pag-monitor ng lagay ng ating panahon, mga kababayan, dito sa ating channel para lagi kang updated. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share mo na rin para maraming kababayan natin ang maging handa. Maraming salamat mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.